Nay, hindi ba mali na piliin kong lumayo sa sarili nating mga kamag-anak? Rika anak, pamilya pa rin natin sila kahit anong mangyari. Pero Nay, tuwing may gathering na lang, huli na nating nalalaman. Sa Facebook na lang natin nakikita na nag-outing pala sila. Okay lang anak, wala namang naglalike. Hayaan mo na, baka nakalimutan lang nilang sabihin. Hindi lang yun, Nay. Kapag nag-uusap tungkol sa negosyo o bagong gamit, kapag tayo na ang nagkukwento, wala namang nakikinig. Tapos nagbibiro pa sila na hanggang dyan lang daw tayo kasi wala pa tayong sariling bahay. Alam mo, tatawanan na lang natin yun, parang wala nang away. Ang mahalaga, tahimik ang buhay natin ngayon. Tahimik, pero yung bunganga mo, Nay. Grabe. Nakakapagod na po kasi. Kailangan ko pa bang panatilihin ang relasyon kung pakiramdam ko naman ay hindi nila tayo tinatrato na bilang pamilya? Alam mo anak, mahirap putulin ang dugo na nananalitay sa atin. Eh mas masakit po kasi ang paulit-ulit ang pakaparamdam sa atin na hindi tayo kasing halaga nila. Gusto ko lang naman protektahan ang sarili ko at sa'yo, Nay. Eh, kung yun lang sa tingin mo ay makakabuti sa peace of mind mo, eh, syempre hindi kita mapipigilan. Salamat, Nay. Ay, pero totoo, no? Yun nakakatuwa yung mga nanay na, alam mo yun, yung hindi nila kayang ibaba yung level nila sa kung gaano kasamang ugali yung mga ibang kamag-anak natin. Yung mga nanay na Tuturuan pa rin ng mga Oo. anak na magpasensya. magpasensya, tapos yung pinakamaganda dyan ay yung mabuting asal na pwedeng ipamana ng Diba? mga nanay sa atin. Pero, kung mabait ang nanay natin, tayo hindi. True yan! Charot! Di ba may mga ganun pagkakataon, no? Yung, sige, pagbigyan natin yung nanay natin na ganyan ba. Pero aabot at aabot ka sa rage ka barangay na parang ikaw din mismo, mawawalan ka ng mga pasensya sa mga kamag-anak mo na sobrang sasama ng ugali.